Coach, paano mag-start na magbuo ng strategy sa ibang market condition? Like, trending market lang ako, pero matagal na iba, may matatagal na ibang condition na hindi ko alam sana mag-start. Okay, ano ba yung ano ba yung mga market condition lang natin? Trending market, ranging market. Huwag na natin isama yung Shopee kasi di naman natin tini-trade yung Shopee. So kung meron ka na dito, okay, good. Meron ka na for trend following na ano, na strategy, good. For ranging, you start with ano bago kayo gumawa ng strategy for, let's say, for this kind of market condition, kailangan alam niyo muna ano ba yung ranging. Ano yung itsura ng ranging market, okay? Paano ko masasabi na ranging market condition na? Okay? So from there, kung alam niyo yung criteria para masabi natin na ranging yung market, mas madaling mas madaling mag-incorporate ng strategy. So, kung i-visualize ko siya, right? Ang ranging sa akin, pwede siyang ito yung pwede niyang maging itsura. Okay? So, ganito. So, parang dalawa lang. So, ranging na galing ng uptrend, ranging na galing ng downtrend. Okay. So, yan. Okay. Na-identify na natin kung ano yung itsura ng range. Alam na, ito pa pala. Sorry. So, para ma-identify natin na ranging yung market, kailangan may dalawang rejection sa upper extreme, dalawang rejection sa lower extreme. Okay. So, alam na natin kung ano yung itsura ng ranging market. Ngayon naman, paano natin i-maximize tong ranging market na to? Okay? So, alam ko na based on my market experience and market knowledge, na kapag yung range galing siya ng upside, malaki yung possibility na upside din yung continuation niya. Kasi yung range, pause lang yan sa market. Okay? Nag-time out lang. And then, may possibility na mag-continue ulit. So, yung focus ko is to go long. Kasi yung range, galing siya ng uptrend. Okay, so that's my bias. Now, paano ako mag-enter ng trade? Saan ako mag-enter ng trade? Since ranging to, alam ko yung ranging na choppy siya sa gitna, okay? Pero clear yung support niya, clear yung resistance niya. So since galing tayo ng upside, ang priority ko is to go long sa support, sa lower extreme ng range. Every time na babalik siya doon. Okay? So yun na yung setup natin. Nakaka-follow ba? Yun na yung setup natin. Now, eto na. Anong strategy yung gagamitin ko? Pag pumunta na sa support yung price, anong strategy? Ano yung criteria for entering the trade? Let's say, for example, FBO, failed breakout. Kailangan ko makakita ng candlestick rejection na nag-fail breakout dito sa lower extreme. Once na nagkaroon yan ng candlestick rejection, mag-enter ako after mag-close ng candle, entry, stop loss below the candlestick, TP, yung upper extreme ng range. Okay. Okay na yung strategy ko, yung setup. Kailangan ko naman ng proof na nag-work to. So, kailangan ko isulat yan, right? Isulat yan. Kailangan ko din let's say, 5 to 10 examples. And then, once na may 5 to 10 examples ako, babacktest ko na. Babacktest ko na. Nagets ba? So, similar to, let's say, kung anong magagawa kayo ng strategy for different market condition.
You have to identify ano yung market condition na tinitignan nyo and tina-try nyong i-trade. Right? And then from there, tingnan nyo ano yung behavior niya and ano yung, kumbaga, ano yung every time na ganito yung market condition, ano yung behavior niya. Right? So, doon na kayo, doon na kayo makakapag-come up ng trades and then, ng strategy, and then, kailangan nyo na lang ng proof, kailangan nyo ng numbers, kailangan nyo ng data na pwede nyong gawin through back testing.